As Tropical Storm Ophel continues to move away from the landmass of the country, all eyes are now on Tropical Storm Pepito, which has already entered the Philippine area of responsibility and has now rapidly intensified into a typhoon. Pepito is slowly making its way along the country's eastern portion. The question now is, where is Pepito headed exactly? And where will the center of the typhoon hit land? Let's head on over to Pag-asa for some answers. Joining us tonight from the State Weather Bureau is Dan Villamil, Pag-asa weather forecaster. Dan, can you give us the latest on Bagyong Pepito? Meron bang mga updates? May nagbago ba sa kanyang forecast track? Good evening, ladies, sa ating mga viewers here. So, yung latest location po natin as of 4 p.m. today, yung center ni Bagyong Pepito ay nasa layong 465 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Isa pa itong typhoon, patuloy na lumalakas, may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour and pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Yung movement po nito, patuloy na west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Dan, ano ang forecast natin dito sa Bagyong Pepito? Siya ba ay hihina o lalakas pa patungo sa kalupaan? So sa ngayon, yung forecast landfall scenario natin ay dito sa area or sa vicinity ng Catanduanes. Pero hindi natin tinatanggal yung possibility ng landfall over any part of Bicol Region area. And in terms of heavy rainfall, as early as tomorrow, makakaranas na tayo ng malalakas na pag-ulan sa ilang area ng Eastern Visayas. And starting tomorrow, araw ng Sabado, mas rarami pa yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Mas lalakas rin yung mga ulan na ito, especially sa area ng Bicol Region. Magpapatuloy dito sa Eastern Visayas, pati na rin dito sa Greater Metro Manila area and nearby provinces. So dito sa area ng Central Luzon, as well as Calabarzon, starting tomorrow, magsisimula na yung mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Pepito. Okay, Dan, yesterday naglabas yung Pag-asa ng yung rain forecasts. Yung rainfall forecasts, actually, yung probability, I think bagong gawa ninyo ito. Medyo nakakatakot siya kasi kung makikita natin, napakaraming areas makakaranas ng intense to heavy to moderate rains. Yun yung kinakaambahan natin right now, yung maraming ulan na dala nitong bagyo. Bukod sa super typhoon siya at malakas yung hangin. In terms of rain, how much rain can we expect? Ganun pa rin ba yung nakikita ninyo na marami itong dalang ulan? Yes po, so as of yung latest weather advisory na atin ngang in-issue as of 5 p.m. today, yung concentration ng mga malalakas na pag-ulan na dala nitong si Bagyong Pepito, ito yung tinatawag nating intense to torrential rains, greater than 200 millimeters of rainfall, concentrated po dito sa eastern section ng Luzon, so sa area ng Aurora, Quezon Province, Bicol Region, pati na rin sa some parts of Eastern Visayas, dito po concentrated yung mga pag-ulan na dala na rain bands ni Bagyong Pepito. So hindi lang po dito yung mga lugar na makakaranas sa pag-ulan, may mga pag-ulan rin po tayo tulad ng sinabi ko kanina sa area ng Greater Metro Manila area, Central Luzon, as well as dito sa mga areas ng Calabarzon. Pagdating naman sa hangin, kasi yun naman ang sinasalamin nung mga signal number 1, 2, 3, and 4. Ano nga inaasahan natin sa dalang hangin ni Bagyong Pepito? Yes po, so as of 5 p.m. so isa-isahin ko po yung mga areas. As of 5 p.m. may tropical cyclone wind signal number 2 tayo dito sa eastern portion ng Northern Samar, itong northern portion ng Eastern Samar, at sa northeastern portion ng Samar area. Signal number 1 naman dito sa areas ng Aurora, Quezon, dito sa eastern portion ng Laguna, sa area ng Marinduque, sa Camarines Provinces, sa area ng Catanduanes, dito sa Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa Masbate. Sa Visayas, may signal number 1 rin dito tayo sa area ng rest or sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, sa rest of Eastern Samar, sa rest of Samar, pati na rin dito sa area ng Biliran. Kaya itong wind signal po natin, may palugit tayo or warning lead time. So possible within the next 24 hours, kahit sa ngayon wala pa tayong nararanasang mga pagbugso ng hangin. For the next 24 hours, asahan natin in anticipation sa papalapit na Bagyong Pepito, mararanasan na natin itong mga malalakas sa pag-ulan, especially sa mga areas under wind signal number 2. And dahil nga patuloy na lumalapit itong Bagyong Pepito,
At inaasahan nga natin na posible pa itong lumakas into a super typhoon category. Yung highest wind signal na posible nating i-issue sa bagyong ito ay wind signal number 5 pag malapit na po ito sa area ng Southern Luzon area. Okay, Dan, bakit nangyayari itong sunod-sunod na bagyo no, na tumatama dito sa Pilipinas? 6 tropical cyclones in as many as weeks. Yung una, si Julian pa, no, which happened nung last week of September. Dan, may kinalaman ba ito sa La Nina o sa climate change? Well, sa ngayon po medyo active nga yung ating Pacific Basin. No? So as a result, for the past few weeks, actually starting last month, sunod-sunod po yung mga namuong low pressure areas, weather disturbances, and in addition na kung saan yung track na dinadaanan nila, favorable yung environment. As a result, naging bagyo yung mga ito. At kung napansin nga natin, halos magkakaparehas yung track nila, similar track sila, almost halos lahat ng bagyo na ito naapektuhan or at least tumama dito or lumapit sa area ng Northern Luzon. Huling tanong na lang, no, bago ka namin pakawalan. Ilang bagyo pa ba ang pwede natin i-expect ngayong taon ng 2024? Dadami pa ba ito? I know December usually tatama sa Mindanao. So ganun pa rin ba yung nakikita niyong trend for this year? Gawa ng may La Nina tayo? Yes po, so yun pa rin yung scenario natin nakikita. No? So before the year ends, for December, 1 to 2 pang bagyo ang ating inaasahan. 1 to 2 tropical cyclones na posibleng mamuo or pamasok ng ating Philippine Area of Responsibility. And tama nga po yung sinabi mo, no? Mas mababa na yung track ng mga bagyo towards the end of the year. So possible, yung mga areas na direktang matatamaan na ng bagyo ay itong area ng Southern Luzon, Eastern Visayas area. Okay, maraming salamat para sa updates. Tututukan pa namin, no, ang sunod-sunod na updates mula sa Pag-asa. That was weather forecaster Dan Villamin. Maraming salamat.